Good morning po. Tayo po'y mag-devotion. Basahin ko lang po itong nakita ko po. Ang titulo po ay Jesus at Pag-aayuno. Sa Mateo chapter 6 verse 16, ang sabi po, bukod dito, pagka kayo'y nangag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapag-imbabaw na may mapapanglaw na mukha sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nangag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Ang salitang Griego para sa pag-aayuno ay literal na nangangahulugang hindi kumain, umiwas sa pagkain, ngunit sa panahon ni Kristo, ang pag-aayuno ay binaluktot at baluktot na higit sa kung ano ang banal at tapat. Ang pag-aayuno ay naging isang ritual upang makakuha ng merito sa Diyos at atensyon sa harap ng mga tao. Ito ay higit sa lahat ay isang mapagkunwari na panlabas na relihiyon. Maraming Pariseo ang nag-aayuno ng 2 beses sa isang linggo. Tignan niyo sa Lucas chapter 18 verse 12. Kadalasan sa ikalawa at ikalimang araw ng linggo. Pinili nila ang mga araw na iyon dahil sa kanila natanggap ni Moises ang mga tapyas ng kautusan mula sa Diyos sa bundok ng Sinai. Ngunit nagkataong sila rin ang 2 pangunahing araw ng pamilihan ng mga Hudyo nang ang mga lungsod at bayan ay siksikan sa mga magsasaka, mga ngalakal at mamimili kung saan ang publikong pag-aayuno ay magkakaroon ng pinakamaraming madla. Yaong mga nagnanais na bigyang pansin ang kanilang pag-aayuno ay maglalagay ng malungkot na mukha at magpapabaya sa kanilang itsura upang makita ng mga tao na nag-aayuno. Nagsusuot sila ng mga lumang damit, kung minsan ay sadyang gutay-gutay at marumi. Ginugulo ang kanilang buhok, tinatakpan ng dumi at abo, at nagme-makeup pa para magmukhang maputla at may sakit. Ngunit, ang ganitong uri ng pag-aayuno ay isang pagkukunwari at pangungutya. Yaong mga hinatulan ni Jesus dahil sa pag-aayuno upang makita ng mga tao ay nagpanggap na matuwid sa sarili. Ang Diyos ay walang gaanong pagmamalasakit sa kanilang motibo o sa kanilang pag-iisip, kaya wala siyang bahagi sa kanilang gantimpala. Ang gantimpala na gusto nila ay pagkilala ng mga tao at iyon ang nakuha nila. Tanungin ang iyong sarili, minsan ba ay nagkasala ka sa pakiramdam na nakahihigit sa iba sa pamamagitan ng tapat na paraan ng pagmamasid mo sa iba't ibang espiritual na disiplina at mga inaasahan sa relihiyon? Ano ang inaalis na mapagmataas na damdamin at paghahambing na ito sa kadilisayan ng iyong mga panahon sa Diyos? Paano nila ginagawang komplikado ang iyong pagsamba?